Isang magandang araw sa inyong lahat. Narito ako si Neil A. Amparado, isang training staff under Mr. Leandro Reyes para ipaliwanag sa inyo ang tungkol sa ating Shell Navigator. Pero bago ang lahat, para sa inyong kaligtasan, kung sakali man mag-blink ang ating silent alarm, huwag po tayo magpanik. Nandiyan ang ating fire exit. Samantalang ating fire extinguisher naman po ay nasa may tabi ng pintuan. Ang ating pong mga emergency numbers is located sa ating mga dingding. Samantalang ang ating pong emergency shut-off device o ESD na tinatawag is located sa ating service bay. At para mapawi po ang inyong pangamba, lahat po ng staff and crew under Mr. Leandro Reyes is competent pagdating sa ating emergency response procedure as stated po sa ating Health, Safety, Security, Environment, and Commandments, Rule number 3, that all site staff should be competent with DRP at may pinapatupad dito sa aming istasyon ang 5 safety pillars na sa Rule number 10 naman po ng ating SSCC 10 Commandments. Magbalik na po tayo sa ating Shell Navigator. Ano nga po ba ang ating Shell Navigator? Ang Shell Navigator ay isang flat chart na nagsisilbing guide ng isang istasyon upang malaman natin kung nakit natin ang ating target o hindi. Ang ating Shell Navigator ay binubuo ng 4 na bahagi. Ito ang best fuel offer, consistently friendly service, people at excellent housekeeping. Ang 4 na bahagi naman po ito ay kinapapalubaan ng ating KPI o Key Performance Indicator. Meron itong 3 uri, ang Global KPI, Local KPI at Retailers KPI. Sa Global KPI nabibilang ang total volume, mystery motorist program, service steps, percentage penetration of differentiated fuel, at MSR RFC compliance. Samantalang sa local KPI naman po, kabilang ang lube sales, quality and quantity, at price reporting. Meron din tayong tinatawag na retailers option KPI. Ito naman ay ang number of change weight, consistent delivery promo, at number of loyalty members. Ang ating po Shell Navigator ay mayroong 4 na kulay. Ito ay sumisimbolo kung anong porsyento po ba ang ating nakamit sa ating mga KPI. Sa color red, it means less than 90%, well underachieve o malayo tayo sa ating target. Sa kulay yellow, 90 to 99%, underachieve o hindi tayo umabot sa target. Sa color green, 100 to 104%, ibig sabihin nito, on target tayo at umabot tayo sa target. At sa color blue, it means 105%, greater than 105%, sobra-sobra tayo sa ating target. Kung inyo po mapapansin, ang ating Shell Navigator ay mayroong 2 uri ng araw. Ito ang tinatawag nating arrow up at ang arrow down. Ang arrow down ay dumidepende sa resulta ng ating present at last week. Okay, simulan po natin. Ang ipipresent ko po sa inyong Shell Navigator ngayon is calendar week 4 from September 24 to September 30. Simulan po natin sa total volume. Sa total volume, nabibilang yung benta nating gasolina, diesel, at kerosene. Sa total volume, ang ating pong target for this week dahil overachiever tayo is 94,500 or greater than 105%. Last week, meron na po tayo na ibentang 85,553.90 liters, which means pumasok po tayo sa bracket ng yellow. Sa bracket po tayo ng yellow, 90 to 99%. Arrow up. Arrow up po tayo last week, bracket ng yellow. Ngunit ngayon linggo, medyo mas mababa po ang ating naibenta. Meron lamang tayong 84,036.33 liters. Ibig sabihin, mas mataas yung nakaraang linggo kumpara sa ngayong linggo. Kaya, ang bracket po natin ngayong linggo is arrow down. Naging arrow down po siya sapagkat hindi natin nalagpasan ang ating last week na result na 85,000. Sapagkat ngayong linggo, meron lamang tayong 84,000. Kaya naman po gumawa po tayo ng iba't ibang activity po nandyan para patuloy po natin mapataas ang ating benta ng mga produkto. Ang una pong activity plan natin dyan is patuloy pong pagbibigay ng magandang serbisyo at 100% basic standards sa ating mga customers. Dahil po dito, napapasmell natin sila at tumataktilik sila sa ating mga produkto. Ikalawa po nating tatalakayin is lube sales. Sa lube sales naman po, nabibilang dito yung litro ng langis na naibibenta natin kada linggo. Ang ating pong target dahil sa overachiever tayo is 566 liters or greater than 105%. Last week, nakabenta po tayo ng 597 liters. Ibig sabihin na nagpasa natin yung target natin. Nasa bracket po tayo ng blue. Arrow up. Arrow up po tayo noong nakaraang linggo sapagkat ngayong linggo, meron lamang tayo nabentang 543 liters. Mas mababa po siya kumpara noong linggo, noong nakaraang linggo. Mas mababa po siya sapagkat ngayong linggo, nasa bracket na po tayo ng green. Arrow down. Araw na po tayo ngayon linggo, kaya gumawa naman po tayo ng ibang activity plan dyan. Isa na po rito yung pagpupromote po natin ng bago nating produkto ng langis. Yung 1 litro lahat panalo. Paano nga po ba natin ito i-promote sa ating mga customers? Ganito po yan.
Excuse me ma'am, langis niyo po, check na po natin, baka kulang na po. May bagong promo po kasi ang Shell ma'am. For every 4 liters po or 1 gallon ng Shell Helix Red, may libre kayong 1 litro ng langis ma'am. Ma'am, may pan-change oil ka na, may pan-top up ka pa. Saan ka pa? Shell ka na. Dahil po sa Shell, panalo ka. At dahil po sa patuloy po natin pinapromote ang ating bagong promo, inaasahan po natin na sa mga susunod na linggo, patuloy po tataas ang ating benta ng mga produktong langis. Sumunod natin sa number of change oil. Sa number of change oil, ang aming target dahil sa overachiever kami is 21 liters, 21 change oil per week. Last week, meron na po kaming na-change oil na 19 change oil. Medyo mababa po at hindi kami umabot sa aming target. Nasa bright po kami ng yellow noong nakaraang linggo, araw up. Last week, nasa araw up, yellow kami sapagkat ngayong linggo, meron naman kaming change oil na 18 o 18 change oil lang ang nagawa namin. Nasa bright pa rin po kami ng yellow, 90 to 99%. Ngunit araw down na. Araw down kami sapagkat hindi namin nalagpasan yung 19 change oil na aming nagawa noong nakarang linggo. Kaya naman gawa kami ng iba't ibang activity plan para masiguradong tataas po ang number of change oil namin. Ang activity plan po namin dyan is patuloy na pag-offer ng underhood check at patuloy po rin po pag-offer ng aming bagong promo sa langis. Yung 4 liters, for every 4 liters po of Shell Helix Red, may libre sila 1 litro. At dahil po dito, nahihikayat po namin sila na patuloy na magpa-change oil at tumakilig sa aming service bay. Kaya inaasahan po namin na sa mga susunod na linggo at araw, patuloy po tataas ang aming number of change oil. Sunod po natin ang penetration of differentiated fuel. Sa penetration of differentiated fuel po, dito natin kinukuha kung gaano ba karami super premium o highest quality product na gasolina ang naibibenta natin kumpara sa ibang gasolina produkto ng Shell. Ang aming pong penetration, ang target for penetration is 46.20% o 105%. Last week, meron po aming 46%, which means nasa bracket kami ng green arrow down. Sa bracket kami ng green arrow down sapagkat ngayong linggo, mas tumaas pa ang aming penetration of differentiated fuel. Meron na po kami 48%, which means nalagpasan na po yung target namin na 46.20. Nasa bracket pa po kami ng blue arrow up. Ito po ay dahil sa patuloy po namin pag-offer ng highest quality product namin sa aming stasyon ang super premium sa aming mga customers. Ganito po kami mag-offer ng aming super premium sa mga customer. Ma'am, isa pong magandang araw. Welcome to Maulit Shell, ang Gold Retailer for the year 2006. Ma'am, super premium po tayo ma'am para mas malayo ang inyong mararating. At kung saan naman B-Power pa ang inaalok natin. Dito po kayo mag-alok. Ma'am, magandang araw po. Welcome to AGR Shell. B-Power po tayo ma'am para sa mga mas mabilis at mas pinutakbo ng inyong makina. Kung di naman po ang kagandahan at kung di modelo po ang kanilang sasakyan, ganito po sinasabi namin. Ma'am, magandang umaga po. Welcome to AGR Shell. Ma'am, puntang tayo B-Power para i-bike natin ang dating pinuntakbo ng inyong makina. At dahil po namin sinasabi namin ito, inaasahan po namin na patuloy po tataas ang ating percentage penetration of differentiated fuel.